kailangan sa part 4 sa ating study. And sa part 4, naisbukan nato ang first topic last Sunday, which this morning we will have a recap for that message, for us to be refreshed. And before tayo proceed, ato ang inuman ko sa ato bisita pa sa video. So, it's a narrative, and because kay narrative siya, dili pwede ato ang tutuloy, dili ato ang sumpayan. Tibok na sa ginagawa. So that's part 4. Una ang main title from chapters 12 to chapter 25, the call of Abraham and the promise of God. That's what I've said last Sunday. That's the first topic under that part, the call of faith, ang tawag sa pagtuo, ang journey ni Abraham kauban sa Diyos. That's verses 1 to 9. And again, naapat sa chapter 12. Let's look at the focal points under that topic. First is the call of God. Verses 1, 2, and 3, we've seen and read from the book of Genesis that God called Abraham. God was the one who initiated the call. Wala nangita sa Abraham sa Diyos. Tungkol sa Abraham, kauban sa iyang pamilya dito sa Babylon, live as a pagan and worship their idols. But God here, through His sovereignty, and because of that decretive plan of God from eternity past, ay iyahang plano sa pagtubos sa iyang mga katauhan after that devastating fall sa tao, sa sala, through Adam. Pero ang Diyos doon na siya plano sa pagtubos, pagluwas sa iyahang makatawan. If we are looking at the big picture, the grand story of the whole Bible, from Genesis to the book of Revelation, we can see that our God is an omnipotent God. And He is a promise-keeping God. Gamahanan nga Diyos o matilumanon sa iyahang mga sugo. So God called Abraham, and ang Diyos nagsulti siya nga iyahang panalanginan si Abraham. Remember that 7 blessings from the Lord? Iyahang panalanginan si Abraham, pananginan niya ang iyahang kaliwatan, tagakaliwatan, o ang nagapanalangin niya, panalanginan po niya. And those who curses him, God will curse. 7 blessings from the Lord. And we can see the obedience of faith. So then itawag sa Diyos na Abraham, pabiya sa iyang nasod, pabiya sa iyang katauhan, sa iyang pamilya, sa iyang comfort in that land of Babylon. Sa Abraham, wala siya nagduha-duha. Wala siya nagmakuli. Wala siya nagreklamo. Wala siya nagpagulbol. May daghang mga what if, mga what ifs. Kita, kung tawagon ta sa Diyos, daghang mga what if. Sa diyang gitawag sa Abraham, yung gawa sa iyang comfort, walay reklamo, pero nagtuman siya. Obedience of faith. The journey of faith. Kita na to, ang atong map, di ba, we're able to see that, again, ang map later on, from Babylon, going to the north, sa Haran, and going down to sa Canaan. Asa maabot sa Abraham, maghimo siya og altar, and that indicates whenever Abraham nga mo settle siya sa lugar, he worshiped the Lord. Amen ba? Nakita nato ang pag-acknowledge, ang pagkonsulta, ang pagkadako sa pagtuog, pagsalig ni Abraham sa Dios. Tuting itawag siya sa Dios, wa gani siya kabaw, asa siya paingon. Wala sa matag lugar, asa siya mo settle, maghimo siya altar sa pagsimba sa Diyos. Si asa siya mo abot na ang iyahang pagtuo o pagsalig sa Diyos. So the confirmation of the promise, pinaagi sa Diyos, sa unilateral nga covenant, meaning ang Diyos po'y naghimo, ang Diyos mo nagsaad, nagigsabot sa iyahang kaugalingon,
nga ang promise kang Abraham iyahag yung buhaton. Walay ni object pa Domingo, no? So pag-review na lang ko, dili ti ako na butang. Confirmation ba ba? Confirmation. Dili ninyo love inyo ang pastor, wa ninyo dito. So dili sa tanang panahon, no? Nahin tayo kung graphical yun. Kasi masayip ka tayo, o niya, imo pananaw, P, pero R, di ay. O niya, imo mga exote na bilog-bilog niya. Ano sila gawaan? Dito ang mga di mo na mag-uga ba? Kasi niya sa kapastor, ina. So the response of worship and pilgrimage. So nakita na to sa last two verses ang response ni Abraham o of course sa iyang pilgrimage. Now this morning we will talk about faith. Heck, ano, nag-shift, no? Gikan sa tawag sa pagtuo ngadto sa pagkapakyas, faith and failure. Now Abraham, wadto siya, o niadto siya sa Egypt. Our text, napagyapunta sa chapter 12, but we will be considering verses 10 to 20. Before we proceed, let's wear our hearts in prayer and ask the Lord for wisdom. Heavenly Father, we thank you for this another time you will be had for us to study your word. Pagpadayon sa pagtuon sa life ni Abraham as we called him, and namo nakita na siya mituman, siya misunod sa imong tawag, bisan wa siya kibaw, asa siya padulong, apan siya kanunay nga nagkonsulta, kanunay nag-acknowledge, kanunay nagduol diha kanimo. And that's why itawag siya nga amahan sa kanan nga mituo because of that faith na naa niya diha kanimo. And it is our prayer, dear Lord, na not just only mga maayon na gibuhat o naikabu sa kinabuhi ni Abraham na amuha makatunan, bisan pa man sa iyang mga kapakyasan. Na kini nagpadayag lang ng kaming mga tao, wala yun ni mahimo sa among kaugalingon kung wala ka. Wala nga kung sa among makatunan o makita sa kinabuhi ni Abraham, makita usab mig mga lessons and principles na ma-apply usab sa amo ang pasitagsa ng mga kinabuhi. Tungod kay usa ka Dios ang among gisigla. Usa ka Ginoo ang among gialagaan. Ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Sa among pagpadayon karon, among pangayo ng mga Espiritu Santo sa pagbiyan na namo, maghatag ng kaalam ng kahiban sa mga nagbilang. So even in failure, bisan sa kapakyasan, God's grace preserves His covenant promises. Bisan sa kapakyasan sa tao, ang Diyos, pinagi sa iyang grasya, nagpreserba sa iyahang saad. In Genesis chapter 12, verses 1 to 9, Abraham obeys God's call and worships at Canaan's altars. Ituman siya sa Diyos, misunod siya, o misimba siya sa Diyos dito sa Canaan. But now, the narrative shifts. The father of faith falters in Egypt. Ang amahan sa pagtuo, karon ato masabtan na siya doon na po'y mga kalapasan. Doon na po siya mga kakulangon. Nagpadayag ng yun na si Abraham, tao po gihapon parehas mo o parehas mo. So this passage or this episode, this story reminds us that the life of faith includes lapses, yet God's covenant stands. Ang kinabuhi sa pagtuo, apil lang yun din na ang mga kasaypanan, mga kakulangon, imong mga kaluyahon, apan ang kasabutan sa Dios mubarog ug mupadayon not because of our strength, but because of God's faithfulness. Dili tungod na sa atong kalikon or kusog, apan
makatungod ka na sa pagkamatinumanon sa Diyos. Even in failure, God's grace preserves His covenant promises. Now the question is, what happens when God's people trust circumstances more than God? Now, sa may tabok karon, kung ang mga katawhan sa Diyos, gamituon niya, misalig niya, naadihan niya sa iyang anak, mas musalig pa sa mga sirkumstansya kaysa Diyos mismo. Na may mga panahon nga karon dako, likon kay tagpagtuo sa Diyos. Unya na di kalit kung abot nga sitwasyon nga may hatod nimo sa pag-decide o gani na kompromiso ang imong pagtuo sa Diyos. Kung lingon ka, makasabot ang bitaw ang Ginoo na ka. Pasayloon na mabigyapon bitaw ko sa Ginoo. Lord, karon lang yung higayon na ayaw lang sa iyong api-api. Nabot ba na sa itong panahon? Ginoo, pasayloon ko kay ako sa iyong ning daginoton. Total, taas-taas, bitaw kong panahon mo, karon na bitaw kong ni-absent sa itong ang time. Ginoo-diig yun kong kapugong, kay mao na yun na siya. Lisod na kayo, 40 na ko. Mahalag, ituon ni mo uwa, paluway ang isimbagi. Ako lang yun ni Sugton. Yapot pa ng panahon na, ginawa na dyan ko kwarta, manulis na lang dyan ko, masayluwa na dyan ko. Nag-ampo na dyan ko nga, pagpalampuso na akong pagpanulis. Asa pagpanulis, apilon pa ang Ginoo. Lord, nagdamgo ko mga numero, mga 12 rin ito kapong, 12 ba na? O niya, baka puro mag-yun na small lottery sa among atbang. Bagpong itungkol ako kanyang lihian. Buhay naman, Lord. Mahuman na din ng building sa Karkan. Ay, yung kapila-pila mong building na rin. Kapuy. Kung namin kayo dagang kwarta ito ko na nasugal, isang muhupag ka 1 million na rin. Kung di ka musulti, kinoon, di ka lang magpuy gabaan. Kung ito kagaba. Nagayag-ayag ako. Kung may wala nga, alam mong sulti. Ikaw, delikado na. Padayon atong tanaw ni. Tanaw na to ang life ni Abraham. Number 1 that we need to consider is the crisis of famine. That's the situation during that time. Dunay kagutom and the choice of Egypt. Ang sitwasyon karon ni Abraham niabot sa Kanaan, dunay gutom. And ang iyahang pagpili, ang iyahang choice is to go to Egypt. Now, let's read verse 10. Now there was a famine in the land, so Abram went down to Egypt to sojourn there, for the famine was severe in the land. Kaya ang gutom, dili ito siya basta-basta or usual, or ordinaryo nga gutom lang. Let's look at this map. Okay, from Ur of the Chaldeans or sa Babylon, sa Haran, down to Canaan. So, what about sa Abraham na mauni ang isaan sa Diyos na hita? Iyahan na puyan ato sa Egypt. And you know the story, di ba? Tapos yung mga tawag nito, ikuha sila kay ibalik sila sa yuta ang isaan sa Diyos nila. Pero actually, dito na yun sila dito. Pero Abraham. Ano, niyanto siya o Egypt. Kaba mo kung saan kalayo? Kinato ba siya ginigib? Para mas masakta na ito. So wala siya mo direkta. Yato siya og digib to avoid the desert place before siya nato sa Egypt. Kapag mo pinaka-kilometro, estimated 300 to 400 kilometers. Kanya, kung asa karon nagpuyo, di ko musimba kay guba ako ang sapatos. Kanya, nagpuyo ka na sa kambutan. Layo kayo, kinalang usakay ta kay huwag ka ng kapoy man, di ba? O di na lang kata mo simba kay huwag may sikyanan man. Asan din nyo ha? Dahil sa kukul. Huwag ka na uwang. Si Abraham,
gikan pa sa Hara, gikan pa sa Ur of the Chaldeans sa Babylon, nag-travel sila. Bisan pag na sila kamel, usa mo ng kamel, usa mo ng kabayo. Di malakay mo tanan. Lakaw yun. Grabe lang po lang sa una, di ba sa itong panahon, wala pa kayo mga sakyanan. Lakaw man, no? Di tama kayo imagine na, grabe yan, abutan mo mga 7 kilometers, kaya mag-fellowship dito ilan ni Brad or this is, di ba? Karon, labi na mamatanon. Wala duol kayo, paliton o pan. Musakay pa o. Aguon pa ng tiguang din na magsingkad. Piting bugata pa sa singkad. 70 anyos ang driver. Di ikaw, 80 kilos. Wala ka mag-uoy. Wala ka. Wala magkikirin sa akbang. Musakay pa sa katrisikan. Grabe ang tiguang. Mamili ba sa tiguang ang driver? Yung imagine nyo si Abraham, di ba? Kung balik ka na to. Dito siya ang Egypt, kaya na ay famine. At explain ang text. Now there was a famine in the land, so Abraham went down to Egypt to sojourn there. For the famine was severe in the land. Famines were common in the ancient Near East. Nahimo ng common sa ilaha ang gutom. Why? Due to seasonal rains, tagsarang ulan, and political instability. And Egypt, with the Nile River, maayong dangpanan. Mao'y nindot nga lugar kay naay sapa. Kung asa dunay tubig, ang matanong tambok yun na, buhig yun na. Okay. So sa Abraham, ato sa Egypt. That's the situation, ha? Atong sumayon eh. And the word Raab there, or famine, is the same term used later in Genesis 26, sadyang sa Isaac na po. Kumitaw, common sa ilahang lugar ang gutom. Kasagaran yun. Gutom. And 41:54. Dito na po sa Egypt during that time, katong ka Joseph. And it denotes more than hunger. It threatens survival. Kumitaw, nag-famine, naatay gutom. Na naman, patay kapalit bugas. Dili na famine. Huwag di pa tayo kapalit ng bugas. Mas ilaha, di kay way ikapalit. Tibuok yung lugar na ay drought, posible o sagda sa hinungdan, di ba? Sa Bisaya, ang drought? Wow. Wow. Uka. Wow. Wow. Ikaw saan na si Huwaw o Huwaw? Naay Huwaw, naay drought. So wala'y bunga ang mga tanong. Wala'y tubig. So normal sila lugar. And there is no record here of Abraham seeking God's guidance. Wala'y gisulti sa itong text. Wala'y statement din nga this time, may konsulta si Abraham sa Diyos kung okay na ba wato sa Egypt. Sakto ba niya akong decision, Lord, wato sa Egypt? Unlike his earlier obedience. But this absence of asking Abraham's God's guidance is significant. Ako nang masaktan later on, nga nung significant ni siya. Principle that we can see. That even those who walk by faith can be tempted to rely on human solutions when trials arise. Hello? May so nasabtan na to? Bisan pa lingon ta sa pagtuo, bisan pag masaligo na matinuon ta sa Dios, spiritually mature, dunay mga panahon nga ikaw matintal yun sa pag-rely sa tawhanong mga solusyon o remedyo. Mudangop yun ka tulko, bata pa nila. Wa na'y mahimo. Sinigo na lang yun atong kontakon. Patay kang bata ka. Crisis often reveals the depth, either ang gilawmon sa atong pagtuo or sa kakuwang sa pagsalig sa Diyos. Para ba? Ang krisis, maunay mo padayag sa tinuod natong pagtuo sa Diyos. Kung kita hamtong ba, lig-on na ba, or kulang pa ang atong pagtuo. Kung smooth sailing lang, wala'y problema. Puno kayo mong bulsa, napag ng pitaka, kagubao na good. Pinaghuhot ng
kwarta. Kunya, ang sudanan sa bugas, ang sako, kay barog kayo, di ba? Way butikon. Barog kayo ang sako. Kunya, ang mga anak, maayo ang trabaho. So praise the Lord, hallelujah, again, no? Nandun kayo sa kiran, kay Bako, gwapa pang asawa, gwapo pang bana. Parang mo, yung ka swerte na po. Ganina, gaba, parang swerte. Ang swerte dili tinuod. Pero sa pagkatinood lang, ang crisis o ang mga problema, maudi mo padayan sa tinuod lang ito ng pagkusa. Ikaduha, ang tanda. The compromise of fear and strategy of deception. Now, sa may netapod, 11 to 13. When he was about to enter Egypt, he said to Sarai, his wife, ningon sa siyang asawa, I know that you are a woman beautiful in appearance. Na, mas surprise mo niya pila edad ni Sarah. Guwapa rin din ako siya. And when the Egyptians see you, ningon sa Abraham, ay guwapa ka na eh. Kung makita ang mga ito, mo, they will say, this is his wife, iyan ng asawa, then they will kill me. But they will let you live. Kung ano ni Abraham, ano minyo ako kagwapa? Say, you are my sister, that it may go well with me because of you, and that my life may be separated for your sake. Ingna nga igsuon ta, ayaw ina nga asawa ka, kay patay ko, o ikaw mabuhi. Sa Abraham niya, who obeyed God, who worshiped the Lord, who followed God's call, and now faltered. Okay? Napagya sa Abraham during this time. Hebrew verb used here, imarina, show a pleading tone. Wala mo sugo sa Abraham kang Sarai, but naghangyo, not a command. Abraham is anxious and unsettled. Nabalaka, wa mahimutang sa Abraham during this time. Nabalaka sa siyang kaugalingon. Wala siya maguna sa kansara. Sa iyang kaugalingon ra. Naghangyo siya. And Sarai, though 65, was considered beautiful. Nabalaka si Abraham, bisag 65 anyos na iyang asawa. What yun mingon sa Abraham? Bahala, wapit tayo maipog mo. Okay, mingon ka ako ng asawa. Nabalaka si Abraham, kay wapag yapon si Sarai, bisag 65 na. Diba? The plan was partially truthful. Sarah was Abraham's half-sister. When we read chapter 20, verse 12, you know, iyahang half-sister, but intentionally deceptive. And what is that? Half-truth. Kamatuoran pero half lang. Dili tibuok yun nga kamatuoran. Tinuod bitaw half-sister niya, pero wala siya masulti na iyahang asawa si Sarah. This is not promoting unay-unay, ha? Kasi may mo nga, uy, siya lagi, pwede rin unay ka. Nagibaliw na. Dili man tawa ikaw ni na, Abraham ka, Sarah na ka. Lagi pag pusay babasa din na, imulay i-apply kay biblical. Makabasa ka sa gisulti ni Satanas, yung buhaton. Biblical. Padahal ta, deceptive, malimbungon. Only ang gibuhat ni Abraham. The motivation here, of course, is self-preservation. Nga nung gisulti ito ni Abraham? To preserve himself. Abraham feared Pharaoh would kill him to take Sarah as a wife. So kabalo si Abraham, kaya nagod siya sa Ur of the Chaldeans. Posible maupod ang ilahang kultura, kustumahin nila. Basta na mauyunan ng hari, bisag tapay ba ng patyon? Basta lang maangkol. Basta lang maangkol. So nandlong si Abraham. O nang iyahang plano. The principle here is what? Fear distorts faith. Imbis nito ka, misalik ka. Pero tungkol sa mong kahadlok,
ang imong kahadlok mo na hinuoy ng hinubra. Mo na hinuoy ni usab ni kuba sa imong pagtuo. When self-preservation becomes supreme, integrity is sacrifice. Now, moingon ka na, og na, hitabo na ni Abraham, dili na may tabo na. Kailan ka ni Istor? Storyahe si Istor. Si Abraham gani, ang gitawag ang father of faith, napakya siya. Kita ka? Pero dili na siya justification or excuse nga magpakapakyas na lang ka sa panahon. Panaw na to ang sitwasyon. Walang integridad, makompromiso. Ang pagto, makompromiso. Fear leads to compromise when faith in God's protection wavers. Half-truths are still lies when they serve deception. Wala ka na mga hilig kayong mga white lies astang baka butangan kolor. White lies. Ko, pero dili ang tanan. Para sa good anang di ka musulti sa tinuod, ka naman, angayan mo sa akong gusto. Yung ka na po, angayan, di ka kolor palandaan. Pero yung talikod, mayon ka, isapod, sa kalakbo. Yan, wala, butlot ang tiyan. Napay Pilipino, wala ko ng napo. Mura siya, lumpia nga naghumon sa karne. Grabe sa niya sa tubangan, ingon ang ngayon. Yung pagtalikod na, grabing siway yun. Lumpia nga. Mingon ba nga? Lumpia nga gahuot. Bisa tigon. Mingon po siya, ay mas gwapa ka na. Pero hindi na magwapas na luha. Kapag ka na ulo-ulo na ka na. Sulti dyan sa tinuod. Yung nga, gwapa ko na sa una. Pagkaroon, di na kayo. Ano ba? Ang ngayon gusto sulong. Ika nga, hindot man pero napay mas ngayon tinong wakay lain. Ano ba, di ba? Kaya, hindi ka masulti sa tinuod. Luon mo itong tayo ng istoryan. Magtuo mo ito siya na tinuod ng sulti. Mapuna ka ng mga half-truth, ka ng mga atik, di ba? Ka ng mga atik ba? Mga laki? Sugar, mga atik ng mga laki noon. Bisag yung tinuod, imposible, mahimo posible. Ano, may ino ba nga, wag yulain, ikabra. Buhaton ang tanan para nimo. Buhaton tanan. Hugas o plato din yung hugas. Ikatulong, the consequences of deceit and the threat to the promise. Tanaw na to ang konsekwensya sa gibuhat ni Abraham. Okay? And ang threat sa saad sa Diyos. Verses 14 to 15. Ang salita mo rin. When Abraham entered Egypt, the Egyptians saw that the woman was very beautiful. It's not only beautiful si Sarai in the eye of Abraham, but even the eyes of the princess in Egypt, Sarai was beautiful indeed. Grabe ng mga prinsipe pa. Pagsulod, pagkita nila Sarai, wow! Huwag yung mingon, uy, agakan na lang yung senior citizen. Wala! Wala! Wala din! Senior citizen! Agakan! Bumpay na gingon! Nagkurog-kurog ako. Tingnan sila, di ba? Beauty is in Agakan ko the naman eye senior of the citizen. beholder. Kapag sabi siya na, guwapa ka sa mata sa bubong. Ako ang naikat ang kurog. Hindi lang kay guwapa si Sarai sa mata ni Abraham. But in the eyes of the Egyptian princess, the woman or Sarah was very beautiful. Di na bisa kung sa parang translation ni mo tanawon. Dahil na very beautiful. Dili lang kay guwapa si Sarah, grabe ka guwapa. And when the princes of Pharaoh saw her, they praised her to Pharaoh. Guwapa ni Turo. Oo ba? Pero. Ano saan yung pagtawag niya?
Naigwapa dito. Talagang gwapa sa mga Egyptuhan. Naigwa pa duro. Ilang girito, di ba? And the woman was taken. I'll explain later on kung saan taken nila. Gikuha si Sarai into Pharaoh's house. Didala nga to sa panimalay ni Pharaoh. The word taken here from Hebrew is lakha. And it is often used of force. Kung sano nga gikuha si Sarai or authoritative removal, this wasn't voluntary. Sakto sa Abraham. Diba? Ikita nila ni mo tayo nagwapa ka, kuhaon ka nila upat yun ko. Makabawa sila nga asawa ni ka. Ikuha siya, walahin mo si Sarai. He was taken to the heck. Dili mo dahil, bali, sa balay ni Pharaoh. So pinuksanon. Pharaoh had absolute authority, of course, as a king. Doon na siya autoridad, kaya hari man siya. He likely followed customary practices nila dito sa Egypt, like giving of as partial or bridal arrangement. Dowry ba? Dowry. No? Dowry. Isa man namin nyo dito sa dowry. Sa day, minyuin akong anak. Nalang sa ila, ang babae, buhatag no? Okay. So, nagani kay dili niya ito, ha? Wala ba kita kahatag? So, mo na ang gibuhat ni Pharaoh. The promised seed, ato makita to later on. The promised seed, in Genesis 12:7, ingon na Ginoo, nga iyang ihatag kang Abraham, is jeopardized na miligro at this time tungod sa gibuhat ni Abraham. If Sarah becomes Pharaoh's wife, the covenant is endangered. Nabutang sa peligro ang kasabutan, ang saad sa Diyos, natagaan siya o kaliwa. Kung mahimo si Sarai nga asawa sa laing tao. Napakasa mo sa Genesis? Dili ni siya first time gibuhat ng Abraham. Dili ni siya unang higayon o katapusan. Naapay mo sa mga. Wala siya nakataon, di ba? Pero di ta mag-una. Ato na isubahan sa sin has real consequences. Not just for us, but for those around us. Ang sala na seryoso yun ang Ginoo din consequence. Dili na mag-yun kay nato, ra? O dili sa mga tao po sa atong palibot, affected po. Abraham's actions endangered Sarah and God's promise, which is God's redemptive plan. Diba? Sa usalang ka wrong move ni Abraham, mamiligro na ang isaad sa Diyos. Pero, dili na ito masaktan kinsa ang Diyos. Para to, may son, bisan sa kapakyasan sa tao, dili na ito makita ang Diyos. Kinsa ang Diyos sa sila. The irony of prosperity and the hidden cost. Nagkanindot. No? The irony of prosperity. Kini bang pagkauswag tungod sa dili maayo nga mga pamaagi. Dautan nga mga pamaagi. And sa atong context, nag-prosper ng Diyos sa Abraham. Pero makita nato that there was a hidden cost of that prosperity. In verse 16, and for her sake, si Pharaoh, ang iyang dinig kang Abraham, nindot, umayo. Kung tumuda na, itagaan siya mga karnero, mga baka, male donkeys, male servants, female donkeys, and camels. Matik sa Abraham, nandato, anang higayon na. Kita di kita kasabot kung saan ang mga butangan, no? Kaya ito ganoon na rin, Lamborghini, Bugatti, BMW, Mercedes, what? Kana mga butangan, mapod na sa ilan ito. Nadatog kalit si Abraham during that time. Gutong gikas tinaan niya, itong Egypt. Oh, hallelujah, praise the Lord. Mayroon ko din na ito tag Egypt. Kaya nilambo ka na. That's the hidden cost.
May problema diri. Dako kayo yun. Abraham is blessed materially. Livestock, servants, even in disobedience. Material blessings, livestock or servants came not from obedience, but deception. But this isn't God's commendation. Dili ni mo gusto sa Ginoo, dili ni mo makapahimaya sa Dios, dili ni mo ikabubuton sa Ginoo. Nagdato to sa Abraham during that time, nag-prosper siya, pero dili sa maayong pamaagi. May asenso pero sa sayop or sa dautan or sa sala. Pagpanlimbong, dato ka tungod kay nanlimbong ka sa imong isip ka. The mention of male and female servants here, including the female donkeys, it's rare and valuable. Talagsaon ra na sa ila. Anticipates future conflicts. For example, si Hagar in Genesis 16. Likely acquired here. Asa magikan si Hagar o si Hagar? Posible sa Egypt. Naapil o gahatag. Nahimong problema in the future. Nahimong problema karon. Nakuha na to. Usa lang ka wrong move. Usa ka buhat nga sayop, decision nga sayop. And the consequences are big. And wala lang na-affect ang inyong kinabuhi. It also affects the lives of the people na nasa inyong palibot. Ito na naitamo. The principle, listen, material gain is not always a sign of God's blessing. Basig mo yung utang, nidato ta tungod kay gipanalanginan ta sa Dios dili sa tanang panahon or approval sa Dios. We must ask, did I get this through obedience or compromise? Ako ba ning na-acquire kining mga possession, kining bahandi, kining kwarta o gubat pa tungod sa akong pagkamatinawanon sa Dios o tungod kay kompromiso na ako ang Panginoon? Hello? Are you following? Yes. Amen. Kasi nangandoy ta, maon niya akong buhaton. Salamat sa Ginoo nga nagpuri ka karon ka. Diba sinatong kasing-kasing ba ito una-una, tumutuyo sa kapag kinakuri. Puros na lang, huwag ka na mamahimo tang dato. Sa ba ng mga andoy mahimo dato? Sugar yun yung day. Pero wala tayong isunggo sa Ginoo. Samtala ba? Wala yung tagisugo sa Diyos. Kung nabasa ninyo yung Biblia from Genesis to the book of Revelation, wala'y command ang Ginoo na kita mangandoy o magtinguha na madato. Wala. May kabalog yun ang Diyos kung sa'y mahimo sa mahandi kung naana sa ato ng kabot. Samtala to? Kita kumpiyansa na kayo, no? Pero ang Diyos kabalo siya. Unsay mahimo aning butanga kung naani sa inyong kawan. O nalahi ang katuyuan sa Diyos. Unsa man nato ang bahandi kung naan nato ang tagiya sa kanan. Sabta na to? Unsa man nato na material ng butang kung naan nato ang tagiya. Kung kitadaan ta sa tagiya, ang dili na ako gitugyanan na ta. Pasalamatan ng Diyos kung wala ayaw pamugos. Wala ay pamugos. Baligyan na lang mong lawas. Ipakita nimo ang tanan sa live. Mag-live lang ka sa Facebook. Ipakita nimo tanan. Para lang ka makakwarta. Para lang ka musikat, madato. Imo'y baligyan imuhang kalag kang satanas. Para lang ka naa kay mga material nga mabutang sa kalibutan. Tingson. Una, prosperity without purity is dangerous. Kanang pagkalampo, pagkauswag dito, pagkasenso nga walay pagkaputli.
Meaning, nahita po, dibuhat din mo na bato na pinagi sa hugawan o pagkakasala. Dangerous. Delikado. Let's look at this part. Divine intervention to preserve the promise. Now, God steps in. Hello, are you still there? Yes. Sound of verse 17. But the Lord afflicted Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Adam's wife. Paano ba? What did kabaw si Pharaoh? Pero siya pa ang gihampakan sa Diyos. Tungod kay iyang ikuha si Sarai na asawa ni Abraham. What did kabaw si Pharaoh na? But he was afflicted by the Lord. Now, let's examine this text. Though Abraham failed, but God protects His covenant plan. Napakyas ang tao nga iyahang gihimo, si Adam. Karon ang tao nga iyahang gitawag, napakyas pud. God steps in, that's what I've said, to protect His redemptive plan. His covenant. The word afflicted here is naga, dili ka na Naga City, implies striking with disease or plagues. A term often used for divine judgment in Exodus chapter 7 to 11 katong kuha sa Diyos. Katong mga plagues ba? The same term, same word. Affliction or afflicted or disease. Word naga. When itabog pagka Pharaoh during this time. Though Abraham failed to protect Sarah, God steps in. God sovereignly protects His covenant even when Abraham fails. Wala kanindot sa Diyos. Plan is a plan. Promise is a promise. It doesn't depend, it doesn't base on our strength and ability. It totally depends on God and His character. And we praise Him because we have a God who is faithful. Mga kanta ganina, di ba? All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Good ka? Hindi. Faithful ka? Samot. Loving ka? Samot. Hindi. But we have a God who is faithful and true. Mao na nakalindot sa Diyos. Pero sa mo tagkauwaw, no? Sa mo tagkauwaw. Principle here. God's mercy often covers our failures, but it's not an excuse, but to preserve His purposes. Diba? Because God is sovereign. God is able to orchestrate or even to maneuver and manipulate even mga dili mayong circumstansya and use it aron sa pag-accomplish sa iyang plan. God is able to do that. God's faithfulness secures His promise even when His people falter. Wala to? Ang pagkamatinunaanon sa Diyos na secure din sa iyahang mga saad, bisan pa sa kapakyasan sa iyahang mga katulong. Kapilan ta ng pakyas? Many times. Kapilan ta ng pakyas, igsoon? Many times. Kanaghan? A million times. Bagong ta pinagi sa kusog sa Diyos. Dili mo sa ang plano sa Diyos kung atong mga kapakyasan basihan. Ang kung kita, tao sa tao, wa pagay ka na pakyas. Wa nagihimo. O saan? Samot na pakyas. Ang Diyos, dili. Pero dili na siya justification or excuse, ha? Na kita magkinabuhi na lang tayo, magsupak sa Ginoo, kaya di lagi mausap ang plano sa Diyos. Kasagaran na ba sa akuhan? Kaya bang sa Ginoo nila? Maraming namatay sa maling wala. Maraming nasaktan sa maling tao. Ano, isingit mo dito. Ano ta sa ikaw ng exposure,
rebuke, and of course, the grace of God. You're not getting a part of it. So Pharaoh called Abraham and said, because he was afflicted this time. Okay? And nakabalo siya. Iya ipatawag sa Abraham, what is this you have done to me? Pagod sige buhat ni Daltan. Kang Abraham, why did you not tell me that she was your wife? Straight to his face. Si Pharaoh iyang ibatlong si Abraham, why did you say, she is my sister, so that I took her for my wife? Now then, here's your wife. Kuhaan mong asawa. Take her and go. And Pharaoh gave men orders concerning him, and they sent him away with his wife and all that he had. Walay pag-reclaim. Wabawi ang bina. Paano may katawan na ka? Gibaligkas ba niya? Wa. Gipatay ba niya si Abraham? Wa. Wala. Grabe si Abraham. Ako si Elijah na. Itong widow ba? Di ba? Yung una widow nga, sa kumarina niya, putsot na mantika, maulat din nabilin. Luto ko, kaon ko, kakong anak, diba, namatay ni. Ingon si Elijah nga, okay na, paunahan ko. Kung saan mga tao sa Ginoo na tungkol sa sugo sa Diyos ba? Kaya ito ko lang kami, tuman lang kasi ingon sa Ginoo. Pero parang rude, di ba? Rude ba? Pero delikado na kung sa dahil mga panahon yung ganito na, pero batayan lang yun. A pagan king rebukes the man of God. This is shameful. Tao na wala mutuo sa Diyos. Tao na walay relasyon sa Ginoo. Pero gibadlong ka. Ikaw, nga anak sa Diyos. Ikaw, nga alagad sa Ginoo. Ikaw, nga dunay pagtuo. Dunay relasyon sa Diyos. Gibadlong lang ka o wa makailang Diyos. Oh, Di ba na siya, wow? Naanugutaw ka na. Ito ka. Punakin ka. Hinabasod ka. Punakin ka. Uy. Wa kang galing umuhi mo, anak. Ikaw ka. Ikaw mawala. Pero ako edit. Pharaoh's words are sharp One. and direct, with no honorifics, no formalities. Way dagan nga istorya. Why atik-atik? Why pa sa kaliwa? So, why did you not tell me that he is your wife? Shows moral clarity even from a pagan. Pharaoh commands Abraham to leave but doesn't reclaim the gifts. Sabi pa si Pharaoh. Nakasabot pa si Pharaoh na ang hatag is hatag. Walay bawian. Kita ka. Wala. Konsensya ang tanan. Tanan ba? Wa niya bawi ayang gihatag kay Abraham. Abraham departs unharmed and enriched. Wa siya maunsa, napay daghan gidang katigayunan, not because he deserved it, but because God is merciful to Abraham. Masabta na to? Because Abraham here deserved to die. Pero wag i-allow sa Ginoo. Again, to protect His covenant plan, His promise, His redemptive plan. Grace, therefore, is undeserved. Walang grasya, dilita na yan. Ang grasya sa Diyos, dilita na yan. Way angay. Way bisan kisa to angay sa mata sa Ginoo. Pero ikaluyan ta niya, like Abraham. Giluwas ta niya. Gipasahin mo ang mga sama. Amen. Gisustain sa Ginoo sa iyang grasya kada adlaw. Giprotektahan, gitagaan og pagkaon, proteksyon. Gamingon tawag tayo pasalamatan sa Diyos. Kaya gamay problema, nga na yun, maoy na yun. Dangog din sa mga butang kalibutanon. Principle. God sometimes uses unbelievers and the world. For what purpose?
to expose our sin and wake us up to bring correction and repentance. Na mga panahon gamiton sa Diyos ang kalibutan, ang mga unbelievers, para ka makaamgo, para mag-lead nato sa paghinulsol o pangayog pasaylo sa Diyos. Gamiton sa Ginoo mga tao sa iyong palibot na way relasyon niya para mabadlong ka. Kaya ikaw gahi man ka ko, di man ka maminaw sa Ginoo. So para mauwaw ka, gamiton sa Diyos ang mga unbeliever. Na kay pagka nagigihapong tagnaw, naambot lang, sao na lang ka. Sila gani, wala maging anak kita. Nani, ano ba sa ginano ka? Sige tag-away, ato silingan, hilong kayong bragway tao. Atong balay, grabe na alegria. Kalit na kabuka. Ang silingan sa una. Nagpul ng silusi, di ba? Isugod ang tapong skadiro, ang baso. Ang mga, di pamunit ako. Kita alam mo nga, wala, di ayon na lang bintana. Sila lang pinapayo. Kung pugulo na ka ba nga, mauwaw pa ka, gasto pa ka, hindi ka na mag-away o maglalis nga, magkinuhitay na. Hindi mo pili na. Yan. So, ikaw lang ba? Naglagot, hindi mo doon. Yung ba na nga, dahil the feeling is mutual dahil. Now, sa ako man talito, yung ba na ipinpinin mo, dapat away ka na. Ngayon lang asawa, kaya ito mag-away ka na, mag-lablag na ito. Yung ba na na ako dito. Pwede na mag-storyahan, di ba? Pero dili na tinood. Away, importante, magbalik lang. Sa trato? But-but lang way away. Away mo kayo ng iring? Diba? Magpuyo ka, pamatay may iring. Masaw pag ilaga, yang pikas diin. Masaw pa sila, nag-away sa pamiro. Grace doesn't excuse sin, but restores sinners. Ang grace, walang pasabot ng itabunan o kalimtan sa Diyos mo sa o dili ka panulagot sa Diyos. Ang gasya sa Diyos, kung kadili ka ngayon, mo na mihimo sa mabutangan, dili din na ito mahimo. Diha tama, kita na ito sa ako ang Diyos o kinsa ka sa trabaho. Let's go to theological principles. The doctrine and the description of this doctrine. Number 1, about the sovereignty of God. God's redemptive purposes are never thwarted by human failure. Sakta na ito na? Tungkol kay ang Diyos is sovereign siya. Kung sa ang plano sa Ginoo, sa katuyuan sa Diyos, dilim na malubag, dilim na nalisod sa tao. Bisa sa kapatyasan sa tao. Dilim na niyang pili mo sa tao. Kaiyahan ang plano. And covenant faithfulness sa Diyos, the security of the promise rests on God's unchanging character, not human perfection. Ang pagkamatinudanon o pagkamatinumanon sa Diyos ay kasabutan. Wala na magbase sa ato ang karakter o kinsa o sa ka, kundi sa unchanging character sa Diyos. Because we have a God who is immutable. Dili mo sa Diyos. Doctrine of providence. God orchestrates events, even pagan rebukes, to preserve His redemptive plan. Dili ba yung pangita mo, gamit mga tao na dili iya, gamiton sa Diyos para lang pag-preserba sa iyahang redemptive plan. And grace, God's mercy covers failure and leads His people forward, not backward. Ano to? Kapila man ta mapakyas, kapila man ta masayo, kapila man ta masala,
nakasala. I hope dili tinuyuan. Pero ang Dios, ang iyang grasya nga nag-sustain nato, ang gusto niya mo padayon ta. Dili mo atras, kung dili mo padayon. Sigurohon gid na sa Dios nga mo abot gid ta nato niya. Sa tayo na, isiguro na sa Dios pinagi sa iya. Let's go to applications. Faith must be exercised in trials, not just declared in worship. May kita mo simba, may kita mo padayan sa itong pagtuog, relasyon sa Diyos, panahon sa simba. Pero, kinahanglan, exercise ang itong pagtuog sa mga pagsulay. Kaya pagsulay, ihatag sa Ginoo para makakatun ka o maligton ang imuhang pagtuog pagsalig sa Diyos. Huwag magoy mga pagsulay, dili ka ka-appreciate sa grasya sa Ginoo. Dili ka kakita sa amazing and mysterious ways sa Diyos. Pamaagin niya to sustain you and to supply you and to strengthen you kung maayo rin atong kinabuhi permi. Kailangan di ka mato presensya sa Diyos, di ba? Langit. Pwede ka ganahan mga pagsulay. Kung sa langit mo sa kalibutan, nayaya ni mo bro. Ginoo, naging ikong problema. Kumahin mo, Lord, may problema. Kuha ang tanan. Kuha ang tas Ginoo. Kaya nga ito niya, may problema. Kaya Lord, ay lang Lord, kumitsa pa ako. Mga pagsulay, mapunday, ano mga pagsulay? Mapunday mo paila, mo reveal, no, sa imuhang either tinuod ka or hypocrite. Ya? Mailami kayong kanta kung may problema. Kung may problema, di nakakanta. Fear often drives deception. Okay? But faith clings to truth. No, tungkol sa imong kahadlok o dahunan, naunhan ka sa hadlok, nawa na imong pagtuo. Pero ang pagtuo, tinuod ka pagtuo, cling to what is truth. Kung saan tinuod, maura di basihan sa pagtuo. Dili kahadlok. Sin always endangers others and God's purposes. Sabta na ta? Ang sala, kanunay gindang mo, makahimong, maka-endanger, makapamiligro, mahimong piligro ang kinabuhi sa uban o sa katuyuan sa Diyos. And worldly success does not equal God's blessing. O pasabot nga, di panalanginan ka mag-privilege, kalimutan, di panalanginan ka o di ka na sa Diyos. Dili sa tanang panahon. And God's covenant purposes are preserved by His mercy. Not our merit. Dili sa itong paningkamot, pero sa kaluoy sa Diyos. And our failures may be exposed by those we least expect, but God uses it to restore us. Naay mga butang, naay mga tao o pangitabo, nagamiton sa Diyos. Huwag jud ka magdahong na gigamit sa Diyos. Pero gigamit niya para lang pagbalik nato sa iyang fellowship. Okay? Gali, usana, imong trabaho. Kasi focus na kasi imong trabaho, ikuha sa Diyos sa imong trabaho. Focus ka kayo sa imong pag-eskwela, wala na kayo time sa Ginoo. Mahagbo ka. Kaya wag po ka magtuon. Kaya nirely naman yun ka sa imuhang MM. Ano ba MM? Mata-mata. Ang usa to ali speaker, ang usa nato rin. Gamiton sa Ginoo. So, pa trabaho, mangayong trabaho. Sadya ng trabaho na, walang panahon sa Ginoo. Mangayong pang negosyo, dagang puhunan sa Diyos. Sadya na negosyo na, walang panahon niya. Wow, sige Ginoo yun. Wow. Para makaambo ka. Para makaambo ka. And this passage is not meant to tarnish Abraham's legacy, but to highlight the glory of God's grace. God doesn't choose perfect people.
But He chooses faithful people who are being sanctified. Amen ba?